Hello guys! Welcome back sa ating plane and solid geometry series. So for today's video, ang i-discuss natin ay yung ating last na 3D shape ng ating solid geometry, yung sphere. Yung sphere, eto siya, a three-dimensional solid bounded by a surface consisting of all points na pare-pareho ang layo from a fixed point called the center. So ito yung ating sphere. Basically, isipin nyo na lang, parang 3D version siya ng circle. Every point sa sphere, halimbawa, ito yung center natin, nasa gitna, or at nasa loob. Kumbaga, kung bubuksan nga itong sphere, nando sa loob yung ating center. Every point sa surface, basta kumuha ka dyan sa surface, pag kinuha mo yung measurement niya or layo niya to a fixed point nga na center, pare-pareho lang yan ng layo. Siguro dito sa drawing na to, medyo flat siya tignan kasi 3D siya. And hindi rin 3D yung pagkaka-drawing ko ng line, 'di ba? Kasi parang plain lang siya. Pero kung titingnan natin tong point na 'to, medyo towards siya sa atin. Kaya siya mukhang mas maliit. Pero ang point nga dito ay sa surface ng sphere, pag kinuha mo yung distansya ng kumuha ka ng point doon, tapos kinuha mo yung distansya niya from center, pare-pareho lang yung lahat kahit saan ka kumuha. Ngayon, imagine nag-pass tayo ng plane sa sphere. So, nag-pass tayo ng plane diyan. So, halimbawa, ito yung plane natin. Tapos, siningit natin siya diyan sa gitna. Halimbawa, lumusot yan sa gitna. Meron tayong cross-sectional area. Kapag kayong plane na yan, dumaan sa sphere maliban sa center, ang tawag doon ay small circle. Halimbawa, dito tayo nag-pass through ng plane. Halimbawa, ano tayo, naka-side view. Yung cross-sectional area na na-form, tawag doon ay small circle. Basta yung plane, dapat hindi siya tatama sa center. So, another example is ganyan. Diba? Hindi siya tumama sa center. So, eto yan. Small circle yung tawag doon sa cross-sectional area na na-form. Kasi yung cutting plane nga natin, hindi siya tumama sa center. Kapag ka nangyari na tumama yung plane natin sa center, ang tawag sa cross-sectional circle na na-form ay great circle. So, pwedeng pag ganyan, pa-vertical, pwedeng medyo nakaslant tayo ng kaunti. Basta tumama siya sa center, great circle ang tawag sa lahat ng yon na cross-sectional area na circle na na-form. Kaya siya tinawag na great circle kasi ito yung pinakamalaking circle na pwede mong ma-form na cross-sectional area sa sphere. At yung radius ng circle na yan, ng great circle na yan, equal yan sa radius ng sphere mismo. So kung ito yung radius ng sphere, yun na din yung radius ng ating great circle. Unlike kay small circle guys, palagi siyang mas maliit. At kahit pala saan mo idaan yung cutting plane sa sphere, palaging circle ang mafo-form mo. Wala kang mafo-form na ellipse dyan or any other circular na shape. Palaging circle. So ngayon, punta tayo sa mga formulas ng sphere. So yung formula ng volume ng sphere ay 4/3 pi r cube. Pagdating naman sa surface area, ito yan, di ba? Area na sakop nung surface. Ito yung formula niya, 4 pi r squared. Ito, tip lang naman kung familiar kayo sa calculus, differential calculus, yung volume, pag dinerivative mo siya with respect to r, yung makukuha mong output ay yung formula ng surface area. Kumbaga, ano lang, para lang mas makabisado natin, 'di ba? So, dito sa sphere, 'di ba, sa mga other shapes natin, prism, yung mga cylinder, may mga lateral area tayo. Dito kasi sa sphere, wala tayong gano'n. Kasi wala tayong mga base. Yung buong surface niya kasi is a continuous curve. Wala tayong lateral area dito. Kasi parang yung buong katawan ni sphere, yun na yung kabuuan niyang area, isa lang. Surface area lang. So, ngayon, i-apply natin sa problem solving yung mga natutunan natin. So, problem number 1, in terms of the original diameter D, what is the new diameter will result in a new spherical volume that is a factor of 8 times the original volume. So, meron tayong dalawang sphere. Sphere number 1 and sphere number 2. Kay number 1, meron tayong volume na 4/3 r cube. So, dahil sphere number 1 to, lagyan natin ng subscript na 1, yung volume and radius. So, gawin nating diameter kasi diameter yung given sa problem. Alam natin na radius is equal to diameter over 2. So, ito, palitan natin ito ng d over 2. So, naka-cube. So, i-cube natin, didistribute natin yung cube sa numerator and denominator.
So, magka-cancel yung 4 and 8, magiging 2. Tapos, magmumultiply yung dalawang denominator, magiging 6. So, ito yung ating sphere number 1. Okay, sphere number 2, same lang din. Papalitan lang natin ng diameter 2. Okay, sphere number 2, sabi, yung volume daw niya ay equivalent sa 8 times the original. Eh, yung original natin, yung sphere number 1, di ba? So, 8 times V1. Yan daw yung relationship ng volume nila. Ano daw yung value of D2 or the new diameter in terms of original diameter D1. So, ano yung representation nito? Yun yung hinahanap sa problem. Kailangan may something na number tapos D1. Kasi in terms of original diameter daw eh. So, dapat ganito yung magiging answer natin. D2 is equal to something na number times D1. So, yun yung hinahanap sa problem. So, paano natin yun masosolve? Gagamitin natin yung relationship na ito. Na V2 is equal to 8 times V1. So, substitute natin yung V2. Yan, 1/6 pi D2 cube times 8 times substitute natin yung value ni V1. So, alam mo na mag-e-end up ka sa ganitong relationship, 'di ba? Kasi D2 yung nasa left-hand side tapos D1 yung nasa right-hand side. So, ang kailangan mo na lang dito is further simplification. So, cancel natin yung 1/6 kasi same sila sa both sides of the equation, pati yung pi. So, ang matitira, D2 cube is equal to 8 D1 cube. So, tanggalin natin yung cube root. Ay, tanggalin natin yung cube. So, i-cube root natin both sides. So, ito magiging dito na lang. Tapos, ito, i-distribute natin yung cube root kay 8 at saka kay D1. So, ito, makakancel yung cube. So, cube root ng 8 na lang. Eh, ano ba ang cube root ng 8? Diba 2? So, ito yung ating final answer. D2 is equal to 2 times D1. So, nakuha na natin yung relationship na gusto nating makuha. Diba? Kailangan D2 represented siya in terms of D1. So, yung answer natin dito ay letter B. So, next problem, Kevin has a spherical ball with a diameter of 20 centimeters. So, ito yung spherical ball niya na merong diameter na 20 centimeters. So, radius niya ay 10, di ba? Kasi kalahati ng diameter eh. Ano daw yung value ng surface area? So, di ba, ito yung formula ng ating surface area. Substitute lang natin. 1256 centimeter squared or letter B. So, very easy question, guys. So, next problem, a metal plumb bob comprises a hemisphere surmounted by a cone. If the diameter of the hemisphere and cone are each 4 centimeter, so pag sinabi nating hemisphere, kalahati yan ng sphere. So, ano itsura niyan? Ganyan siya. Kumbaga, naka-front view tayo. So, meron kang hemisphere sa taas daw, tapos meron kang cone sa baba. Yung diameter daw ng hemisphere at ng cone ay 4 centimeters. Meaning, ito, yung diameter ng base ng cone, which is also the diameter of the hemisphere, ay 4. And the total length is 5. Asan yung total length na yun? Ito yan. So, kung sa hemisphere, ito yung diameter. Ito yung center niyan eh. So, ito radius to, tapos ito radius din to, di ba? So, meaning, kung yung diameter natin ay 2, ibig sabihin, tig 2 ito, tapos ito, 2 rin ito. Kasi 2 yung radius niya, 'di ba? Kung alam mo na 2 ang value nito, alam mo yung 5 na total length, meaning yung height ng cone makukuha natin na 3, 'di ba? So, kukunin natin yung total volume. So, dalawa yung concern natin, isang hemisphere at isang cone. Mag-start muna tayo sa cone. So, ano ba ang formula ng volume ng cone? 1/3 area ng base times height. So, ano ba yung base natin sa cone? 'Di ba circle? So, pi r squared h. So, kung ito yung base ng cone, ano yung radius niyan? 'Di ba 2? Yung height niya ay 3. From center kasi to the apex or vertex na 3. Yung nakuha natin. So, 4 pi na lang lagay natin. Hindi, 12.566. Yan. So, okay na tayo sa cone. For hemisphere naman, since kalahati siya ng sphere, so yung volume niya, di ba ito yung sa original, kung kalahati ka lang, dapat may 1/2 ito. So, from 4, magiging 2.
So, given na din yung r, di ba? Nakuha natin na 2. So, 16.755. So, to get the total volume, add natin yung dalawa. So, 12.566 plus 16.755. 29.32 or letter D. So, ayun. Yun yung ating first part ng sphere. So, marami pa kasi yan guys. Sa sphere kasi hindi lang siya isang sphere na buo, 'di ba? Marami pa tayong ibang i-discuss dito sa ating solid geometry na sphere. So, ayun guys, sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and see you sa next video.